Madaling araw pa lamang ay gising na si Aling Mara. Hindi pa sumisilip ang araw sa kabundukan ng maliit nilang baryo, ngunit dala na niya ang malaking batya ng maruruming damit. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, siya naman ay naglalakad patungo sa ilog upang kumita ng kaunting salapi. Mahirap ang buhay ni Mara. Maagang namatay ang kanyang asawa dahil sa matinding sakit. Simula noon, siya na lamang ang kumakayod upang mabuhay. Wala siyang anak na masasandalan. Wala ring kamag-anak na handang tumulong. Ang tanging meron siya ay sipag, tiyaga, at mabuting puso. Sa bawat bahay na kanyang pinupuntahan, magalang siyang bumabati. Magandang umaga po. Ngunit hindi lahat ay maganda ang pagtanggap sa kanya. Mara, siguraduhin mong malinis ang labada. Huwag kang magmamadali, sabi ng isang mayamang babae habang inihahagis ang isang malaking sako ng maruruming damit. Opo, kahit mabigat ang trabaho, hindi siya kailanman nagreklamo. Habang naglalaba sa malamig na ilog, namumula ang kanyang mga kamay sa kakakusot. Kumikirot ang kanyang likod, ngunit patuloy siyang nagtatrabaho. Minsan ay isang pirasong tinapay lamang ang kanyang kinakain sa buong maghapon. Ngunit sa bawat pagsubok, lagi niyang sinasabi sa sarili, darating din ang araw na magiging maayos ang buhay. Pagdating ng gabi, pagod na pagod siyang umuuwi sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Isang gabi, habang nagluluto siya ng kaunting lugaw, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likuran ng kanyang bahay. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumabas. Tahimik ang paligid. Humahangin ang mga puno. Muling narinig ang kaluskos. Lumapit siya, dala ang maliit na lampara. Sa ilalim ng isang matandang puno ay may nakita siyang napakalaking ahas. Napaatras siya sa takot. Ngunit napansin niyang kakaiba ang ahas. Hindi ito umaatake. Sa halip ay tila sugatan ito. May malaking sugat sa tagiliran nito at halos hindi na makagalaw. Nanginginig ang buong katawan nito. Saglit na nagdadalawang isip si Mara. Alam niyang mapanganib ang lumapit, ngunit naawa siya. Buhay ka rin, nasasaktan ka rin, mahina niyang sambit. Kumuha siya ng malinis na tela at tubig. Maingat niyang nilinis ang sugat ng ahas. Hindi man lamang siya tinuklaw nito. Sa halip ay tila tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng kaunting halamang gamot mula sa likod ng kanyang kubo. Dahan-dahan niya itong itinapal sa sugat. Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong maitulong. Matapos iyon ay iniwan niya ang kaunting pagkain at isang mangkok ng tubig. Bumalik siya sa kanyang kubo. Kinabukasan, nagtaka siya. Wala na ang ahas. Ngunit sa lugar kung saan ito nakahiga, ay may naiwan na isang makinang na gintong kaliskis. Pinulot niya iyon. Hindi niya alam kung ano iyon. Akala niya ay karaniwang kaliskis lamang. Inilagay niya ito sa isang maliit na kahon. Lumipas ang ilang araw. Muli niyang narinig ang parehong kaluskos sa gabi. Lumabas siya. Naroon na naman ang parehong ahas. Ngunit ngayon ay tila magaling na ito. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Unti-unti itong gumapang palapit.
Hindi na natakot si Mara. Napansin niyang may dala itong isang maliit na supot. Iniwan iyon ng ahas sa kanyang paanan. Pagkatapos ay tahimik na gumapang pabalik sa madilim na kagubatan. Binuksan ni Mara ang supot, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob nito ay may mga sinaunang gintong barya na kumikislap sa liwanag ng buwan. Napaupo siya sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng pagtulong niya sa sugatang ahas ang magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa kanyang buong buhay. Hindi halos nakatulog si Mara ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang maliit na supot ng mga gintong barya. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling o kung bakit siya ang binigyan. Isang bagay lamang ang tiyak niya, hindi siya dapat maging sakim. Kinabukasan, nagtungo siya sa bayan upang ipasuri ang mga barya sa isang matandang alahero. Tahimik na pinagmasdan ng matanda ang bawat isa. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata nito. "Saan mo ito nakuha?" Napayuko si Mara. "May nagbigay lamang po." Hinawakan ng matanda ang isang barya. "Hindi ito pangkaraniwang ginto. Napakatanda nito. Napakahalaga ng mga baryang ito." Nagpasalamat si Mara at umalis. Hindi niya ipinagbili ang lahat. Isang piraso lamang ang kanyang ipinapalit upang magkaroon ng sapat na pera para maayos ang kanyang sirang kubo, makabili ng pagkain, at makabayad sa mga dating utang. Hindi siya nagbago. Patuloy pa rin siyang naglalaba araw-araw. Napansin ito ng mga taga-baryo. "Bakit nagtatrabaho ka pa rin? Hindi ba may pera ka na?" Ngumingiti lamang si Mara. Ang sipag ay hindi dapat mawala kahit may biyaya. Lumipas ang ilang gabi. Muling narinig ni Mara ang mahinang kaluskos sa likod ng kanyang bahay. Lumabas siya. Naroon muli ang malaking ahas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tila isang ordinaryong nilalang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ang mga kaliskis nito na tila gawa sa ginto at esmeralda. Tahimik itong gumapang palayo. Minsan ay lumilingon ito kay Mara na tila inaanyayahan siyang sumunod. Nagdalawang isip siya, ngunit nanaig ang kanyang pagtitiwala. Bitbit ang kanyang lampara, sumunod siya sa ahas, papasok sa masukal na kagubatan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at pagaspas ng hangin ang maririnig. Habang papalalim sila sa kagubatan, napansin niyang tila nagbabago ang paligid. Mas malamig ang simoy ng hangin. Mas maliwanag ang liwanag ng buwan. Huminto ang ahas sa harap ng isang napakalaking punong balete. Unti-unti itong gumapang sa pagitan ng mga ugat. Laking gulat ni Mara nang dahan-dahang bumukas ang isang nakatagong lagusan sa ilalim ng puno. Hindi siya makapaniwala. Muling lumingon ang ahas sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay pumasok siya sa lihim na lagusan. Sa loob ay may mahahabang batong pasilyo na kumikislap na parang may sariling liwanag. Sa dulo ng lagusan ay isang napakalawak na bulwagan. Napalunok si Mara. Sa gitna nito ay nakasalansan ang napakaraming kayamanan, mga gintong barya, mamahaling hiyas, sinaunang palamuti, at mga gintong rebulto. Ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Unti-unting nagliwanag ang malaking ahas. Binalot ito ng kakaibang sinag.
Makalipas ang ilang sandali, nawala ang anyo nito bilang ahas. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng sinaunang kasuotan. May mahahabang buhok at mga matang tila kumikislap na parang ginto. Tahimik itong yumuko kay Mara. Dumating ka rin sa wakas. Napatitig lamang si Mara. Hindi siya makapagsalita. Ngunit ramdam niyang ang lihim na ito ang tuluyang magpapabago sa kanyang kapalaran. Nanigas si Mara sa kanyang kinatatayuan. Ang malaking ahas na ilang ulit niyang tinulungan ay isa na ngayong matangkad na lalaki na may maringal na anyo. Ang kanyang mga mata ay kulay ginto at ang mahahabang buhok niya ay tila sumasayaw sa malamig na hangin sa loob ng mahiwagang bulwagan. Dahan-dahang yumuko ang lalaki bilang paggalang. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Napalunok si Mara. Ikaw ba ang ahas na nakita ko sa likod ng aking kubo? Tumango ang lalaki. Ako nga, napahawak si Mara sa kanyang dibdib. Anong nilalang ka? Sandaling tumahimik ang lalaki bago nagsalita. Isa akong taong ahas. Noon pa man ay tagapagbantay na ako ng sinaunang kayamanang ito. Maraming siglo na ang lumipas mula nang isumpa ako. Nagtataka si Mara. Bakit ka isinumpa? Napabuntong hininga ang lalaki. Noong ako'y bata pa, isa akong anak ng isang makatarungang pinuno. Ngunit dahil sa kasakiman ng aking sariling tiyuhin, ipinagkanulo ang aming angkan. Isang makapangyarihang manggagamot ang gumamit ng itim na mahika upang ako'y maging ahas. Tahimik na nakinig si Mara. Iisa lamang ang paraan upang mabawasan ang sumpa. Ano iyon? Kailangang may taong tutulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. Isang taong tunay na may mabuting puso. Napayo ko si Mara. Wala naman akong ginawang espesyal. Ngumiti ang taong ahas. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Lumapit siya sa isang malaking baul na yari sa ginto. Binuksan niya ito. Nagliwanag ang buong bulwagan. Puno ito ng mga sinaunang ginto, mamahaling hiyas, at mga alahas na hindi pa nakita ni Mara sa buong buhay niya. Ito ang kayamanang aking binabantayan. Napailing si Mara. Hindi ko kailangan ang lahat ng iyan. Lalong napangiti ang taong ahas. Alam kong hindi, kaya karapat dapat ka. Naglakad sila sa loob ng napakalawak na bulwagan. Sa bawat sulok ay may mga estatwang bato ng mga ahas na tila nagbabantay. Sa gitna ay may isang malaking trono na may ukit ng 2 gintong ahas na magkaharap. Huminto ang taong ahas. Mara, nais kitang bigyan ng biyaya. Ano po iyon? Mula ngayon, hindi ka na maghihirap. Ngunit may isang kondisyon. Naging seryoso ang mukha ni Mara. Ano po iyon? Ano man ang ibigay ko sa iyo, ay gamitin mo lamang sa paggawa ng mabuti. Tulungan mo ang mga tunay na nangangailangan. Huwag mong hayaang manaig ang kasakiman. Hindi nag-atubiling sumagot si Mara. Ipinapangako ko. Biglang lumiwanag ang buong bulwagan. Unti-unting lumutang ang isang maliit na kahon na yari sa ginto. Lumapit ito kay Mara. Bumukas ang takip nito. Sa loob ay may 3 makinang na gintong perlas. Ito ang mga perlas ng kasaganaan. Paano ko ito gagamitin?
Kapag tunay na nangangailangan ka, sapat nang hawakan mo ang isa sa mga ito at humiling ng may malinis na puso. Ngunit tandaan mo, ang biyayang ito ay mawawala kapag ginamit sa kasamaan o kasakiman. Maingat na tinanggap ni Mara ang kahon. Bago pa siya makapagsalita, biglang yumanig ang buong kuweba. Isa-isang nahulog ang maliliit na bato mula sa kisame. Napatingin ang taong ahas sa pasukan. Nagbago ang kanyang mukha. Hindi maaari. Ano ang nangyayari? May ibang taong nakasunod sa atin. Kasabay ng kanyang sinabi ay umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag mula sa madilim na lagusan. May mga taong papalapit at alam ng taong ahas na hindi sila dumating upang tumulong, kundi upang angkinin ang kayamanang matagal na niyang binabantayan. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag sa loob ng lihim na kuweba. Napahigpit ang hawak ni Mara sa maliit na kahong ginto. Lumapit ang taong ahas at tumingin sa madilim na lagusan. "Huwag kang lalayo sa akin," mahina nitong sabi. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang 5 lalaki na may dalang mga sulo, lubid, at matutulis na gulok. Nang makita nila ang naglalakihang baul ng ginto at mga mamahaling hiyas, agad na kumislap ang kanilang mga mata sa kasakiman. "Mayaman tayo!" sigaw ng isa. Kunin ang lahat, utos ng kanilang pinuno. Nagtangkang lapitan ng mga lalaki ang mga baul ng kayamanan. Ngunit bago pa man nila ito mahawakan, biglang yumanig ang buong kuweba. Isa-isang nagliwanag ang mga estatwang ahas na nakapaligid sa bulwagan. Maya-maya ay gumalaw ang mga ito. Unti-unti silang naging mga higanteng ahas na buhay. Napaatras ang mga magnanakaw. Anong klaseng lugar ito?" Sumigaw ang kanilang pinuno. "Huwag kayong matakot! Ginto ang nasa harapan natin." Sinugod nila ang kayamanan. Ngunit sa bawat hakbang nila ay tila lumalalim ang sahig sa kanilang paanan. May ilan na nadulas. May iba namang natakot sa mga higanteng ahas na nakapaligid sa kanila. Tahimik na tumayo ang taong ahas. Hindi para sa mga sakim ang kayamanang ito. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Biglang humangin ng napakalakas sa loob ng kuweba. Isa-isang namatay ang mga sulo ng mga magnanakaw. Binalot sila ng matinding dilim, narinig ang kanilang mga sigaw. "Ilabas ninyo kami! Maawa kayo!" Ngunit walang sumagot. Makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang liwanag. Wala na ang 5 lalaki. Parang nilamon sila ng mahiwagang kuweba. Napatingin si Mara sa taong ahas. "Hindi mo sila sinaktan?" Umiling ito. Ang kuweba mismo ang humusga sa kanila. Ang sino mang papasok dito na may pusong sakim ay hindi kailanman makakakuha ng kayamanan. Napabuntong hininga si Mara. Mabuti na lamang at walang napahamak. Ngumiti ang taong ahas. "Iyan ang kaibahan mo sa kanila. Kahit ang nagtangkang magnakaw ay ipinagdarasal mo pa rin." Lumapit siya kay Mara. "Panahon na upang umuwi ka." Tumango si Mara. Ngunit bago sila tuluyang lumabas ng kuweba, may iniabot ang taong ahas na isang maliit na sisidlang yari sa kristal. "Ano po ito?" "May tubig na mula sa bukal ng pagpapala." "Para saan ito?" "Kapag ginamit mo ito sa taong may tapat na puso,
Magiging daan ito upang gumaan ang kanyang buhay. Ngunit kapag ibinigay mo ito sa taong mapag-imbot, magiging karaniwang tubig lamang ito. Maingat na tinanggap ni Mara ang sisidlan. Paglabas nila ng kuweba, unti-unting nagsara ang lihim na lagusan sa ilalim ng matandang balete. Muli na namang naging ordinaryong kagubatan ng paligid. Bago tuluyang magbukang liwayway, lumingon ang taong ahas kay Mara. May darating na mas mabigat na pagsubok. Hindi lahat ay matutuwa sa biyayang natanggap mo. Nagtaka si Mara. Sino ang tinutukoy mo? Hindi agad sumagot ang taong ahas. Sa halip ay tumingin lamang siya sa malayong daan patungo sa baryo. Doon magsisimula ang tunay na panganib. Pagkasabi nito, muli siyang nagbagong anyo bilang isang malaking ahas at dahan-dahang naglaho sa masukal na kagubatan. Naiwang mag-isa si Mara, walang kamalay-malay na may mga matang lihim na nakamasid sa bawat niyang kilos at naghihintay ng tamang pagkakataon upang agawin ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Mula nang bumalik si Mara sa kanyang kubo, unti-unting gumaan ang kanyang buhay. Hindi na siya nagugutom. Naipaayos niya ang tumutulong bubong ng kanyang bahay. Nakabili ng bagong batya at mga gamit sa paglalaba at nabayaran ang lahat ng kanyang utang. Ngunit hindi niya tinalikuran ang kanyang hanapbuhay. Araw-araw pa rin siyang naglalaba sa ilog. Ang kaibahan lamang, mas marami na siyang natutulungan. Kapag may matandang walang makain, dinadalhan niya ito ng bigas. Kapag may batang walang maisuot sa paaralan, binibigyan niya ng malinis na damit. Kapag may kapitbahay na may sakit, tahimik siyang nag-iiwan ng pagkain sa kanilang pintuan. Dahil dito, lalong minahal si Mara ng maraming tao. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang bahagi ng baryo ay nakatira si Doña Celia, isang mayamang babae na kilalang mapagmataas at sakim. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng labandera ay unti-unting gumiginhawa ang buhay. Isang hapon, ipinatawag niya si Mara. Mara, may gusto akong itanong. Opo, Donya. Saan nanggagaling ang pera mo? Ngumiti lamang si Mara. Pinagpapala lang po ako ng may kapal. Hindi nasiyahan si Doña Celia sa sagot. Huwag mo akong lokohin, walang yumayaman sa paglalaba. Magalang na yumuko si Mara. Pasensya na po, iyon lamang ang masasabi ko. Lalong nag-init ang ulo ng Donya. Pag-alis ni Mara, ipinatawag niya ang dalawa niyang tauhan. Sundan ninyo siya araw at gabi. Alamin ninyo ang kanyang lihim. Susundin po. Kinagabihan, palihim na sinundan ng dalawang lalaki si Mara. Nakita nilang lumabas ito ng kubo at naglakad patungo sa kagubatan. Tahimik silang sumunod. Ngunit pagsapit nila sa matandang punong balete, bigla na lamang nawala si Mara sa kanilang paningin. Nagkatinginan sila. Nasaan siya? Hindi ko alam. Hinahanap nila ang lagusan, ngunit wala silang makita. Paulit-ulit nilang siniyasat ang paligid. Sa kanilang paghahanap, may narinig silang kakaibang pagsitsit. Dahan-dahan silang lumingon. Sa ibabaw ng isang malaking bato ay nakapulupot ang napakalaking ahas. Kumikislap ang mga mata nito sa liwanag ng buwan. Napaatras ang dalawang lalaki. Biglang gumapang ang ahas palapit sa kanila. Sa sobrang takot,
iniwan nila ang kanilang mga sulo at nagtakbuhan palabas ng kagubatan. Pagdating sa bahay ni Doña Celia, hingal na hingal silang nagsumbong. "Donya, may halimaw sa kagubatan." Ngunit hindi naniwala ang Donya. "Mga duwag kayo. Kung hindi ninyo kayang gawin, ako mismo ang pupunta." Kinabukasan, bago pa sumapit ang gabi, lihim na nagtungo si Doña Celia sa kagubatan. Bitbit niya ang isang maliit na pala at sako. Naniniwala siyang may nakatagong kayamanan sa ilalim ng matandang balete. Nang makarating siya roon, agad siyang nagsimulang maghukay. Ngunit ilang sandali pa lamang ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nanginig ang mga puno. Namutla si Doña Celia. Mula sa likuran niya ay unti-unting narinig ang mabagal na pagsitsit ng isang napakalaking ahas. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang taong ahas. Nasaan yung tao, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila apoy. "Tumigil ka!" Nanginig ang buong katawan ni Doña Celia. Hindi ko po alam." "Alam mo kung bakit ka narito." Napayuko ang Donya. "Nagpunta ka rito dahil sa kasakiman." Biglang nagliwanag ang buong paligid. Napapikit si Doña Celia. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, wala na ang taong ahas. Wala na rin ang matandang balete. Isa na lamang siyang nakatayo sa gitna ng masukal na kagubatan, hindi alam kung paano makakauwi. Samantala, sa kanyang kubo, biglang nakaramdam si Mara ng kakaibang kaba. May pakiramdam siyang hindi pa tapos ang mga pagsubok na kanilang haharapin. At sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang panganib na darating. Madilim pa ang langit nang magising si Mara dahil sa kakaibang panaginip. Nakita niyang ang ilog na kanya pinaglalamhan ay naging kulay ginto. Sa kabilang pampang ay nakatayo ang taong ahas, nakatingin lamang sa kanya. "Mara," mahinahon nitong wika, "malapit nang dumating ang pinakamabigat na pagsubok. Mag-ingat ka sa taong magpapakita ng kabaitan, ngunit ang puso ay puno ng kasakiman." Pagkasabi nito ay naglaho ang anyo ng taong ahas at nagising si Mara na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maalis sa isip ang babalang iyon. Gayunman, tulad ng dati, nagtungo pa rin siya sa ilog upang maglaba. Habang siya ay abala sa pagkukusot ng mga damit, may isang matandang babae ang lumapit. Punit-punit ang damit nito at halatang pagod na pagod. "Anak, maaari ba akong makahingi ng kaunting tubig?" Agad na ibinigay ni Mara ang kanyang baong tubig at inabutan pa ito ng tinapay. "Maraming salamat," mahinang sabi ng matanda. Pag-alis nito, hindi napansin ni Mara na may isang maliit na puting bulaklak na naiwan sa batya. Pag-uwi niya sa kubo, nagtaka siya nang makita niyang sariwa pa rin ang bulaklak kahit buong araw itong nabilad sa araw. Nang gabing iyon, muling dumating ang taong ahas. Sa pagkakataong ito ay nasa anyong tao siya. Napansin niya agad ang puting bulaklak. "Tinulungan mo na naman ang isang nangangailangan." "Hindi ko po siya kayang tanggihan." Ngumiti ang taong ahas. Hindi siya ordinaryong matanda. Nanino po? Isa siyang tagapagbantay ng kabutihan. Sinusubok niya ang puso ng mga tao. Nagulat si Mara. Ibig sabihin, isa na naman ang patunay na karapat-dapat ka sa mga biyayang ipinagkatiwala sa iyo.
Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ng taong ahas. May masamang balita. Ano po iyon? Si Doña Celia ay hindi pa sumusuko. Napakunot ang noo ni Mara. Akala ko po ay natakot na siya. Hindi. Sa halip humingi siya ng tulong sa isang albularyong gumagamit ng madilim na mahika. Nanlamig si Mara. Anong balak nila? Nais nilang sirain ang sumpang nagbabantay sa kayamanan at kunin ang lahat ng narito. Tahimik na yumuko si Mara. Ano po ang dapat kong gawin? Iniabot ng taong ahas ang isang maliit na kwintas na may hugis ahas at may makinang na berdeng bato sa gitna. Isuot mo ito. Maingat na isinuot ni Mara ang kwintas. Habang nasa iyo ito, poprotektahan ka nito laban sa masamang mahika. Ngunit tandaan mo, hindi nito mapoprotektahan ang taong may pusong puno ng kasakiman. Tumango si Mara. Maraming salamat. Bago pa sila makapag-usap muli, biglang umihip ang malamig na hangin. Sa malayo ay narinig ang malakas na kulog kahit maliwanag ang kalangitan. Napatingin ang taong ahas sa direksyon ng kagubatan. Dumating na sila. Sino? Ang Donya at ang albularyo. Sa gitna ng kagubatan, isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal ang dahan-dahang naglalakad kasama si Doña Celia. Sa kanyang kamay ay may hawak na itim na baston na may nakapulupot na maliit na ahas. Ngumiti siya ng mapanlait. Ngayong gabi, mababasag na ang lihim ng taong ahas. Hindi nila alam na ang kanilang kasakiman ang magbubukas ng isang panganib na matagal nang natutulog sa kailaliman ng mahiwagang kuweba. Tahimik ang buong kagubatan. Tanging ang malamig na hangin at ang pagaspas ng mga dahon ang maririnig habang dahan-dahang naglalakad sina Doña Celia at ang albularyo patungo sa matandang punong balete. Higpit na higpit ang hawak ng Donya sa kanyang lampara. Nandito ang lihim na kayamanan, bulong niya. Ngumiti ang albularyo. Kapag nabasag ko ang mahiwagang harang, wala nang makakapigil sa atin. Inilapag niya ang kanyang itim na baston sa lupa. Naglabas siya ng isang maliit na sisidlan na may maitim na pulbos. Iwinisik niya ito sa paligid ng punong balete habang paulit-ulit na bumibigkas ng sinaunang orasyon. Unti-unting umitim ang langit. Lumakas ang hangin. Nanginig ang buong kagubatan. Biglang bumuka ang lupa sa harapan nila. Ngunit hindi ang lihim na lagusan ang lumitaw. Sa halip, isang napakalalim na bitak ang bumukas. Mula rito ay umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsitsit. Napaatras si Doña Celia. Ano iyon? Hindi agad nakasagot ang albularyo. Unti-unting lumabas mula sa kailaliman ang isang dambuhalang itim na ahas. Mas malaki ito kaysa sa taong ahas. Ang mga mata nito ay kulay pula na tila nagliliyab. Nanginginig ang lupa sa bawat galaw nito. Nanlamig ang albularyo. Hindi maaari. Kasabay nito, sa kubo ni Mara, nagsimulang kumislap ang kwintas na ibinigay ng taong ahas. Naramdaman niyang may masamang nangyayari. Agad siyang tumakbo patungo sa kagubatan. Pagdating niya roon, ay nadatnan niya ang taong ahas na nakatingin sa dambuhalang nilalang. Malungkot ang kanyang mukha. Nagising na siya. Sino siya?
Tanong ni Mara. Siya ang unang tagapagbantay ng kayamanan. Noon pa man ay isinumpa na siyang maging halimaw dahil sa kanyang matinding galit at kasakiman. Lumapit ang dambuhalang ahas. Umalingaw-ngaw ang malalim nitong tinig. Pagkalipas ng napakaraming taon, malaya na rin ako. Napaatras si Doña Celia sa takot. Ilayo mo kami rito. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, humampas ang buntot ng dambuhalang ahas sa lupa. Nagbagsakan ang mga puno. Tumilapon ang albularyo at ang kanyang baston ay nabasag. Napasigaw si Doña Celia. Nang akmang sasalakay ng halimaw ang dalawa, mabilis na tumayo sa kanilang harapan ang taong ahas. Hindi mo sila maaaring saktan, tumawa ang dambuhalang ahas. Pinoprotektahan mo pa rin ang mga taong sakim? Tahimik na sumagot ang taong ahas. Hindi ako lumalaban para sa kanila, lumalaban ako para sa mga inosente. Biglang lumiwanag ang kwintas ni Mara. Naramdaman niyang tila may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Napatingin sa kanya ang taong ahas. Mara, huwag kang matakot. Ang kabutihan ng puso mo ang magiging susi upang matapos ang sumpang ito. Huminga ng malalim si Mara. Alam niyang ang laban na kanilang haharapin ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay laban ng kabutihan at kasakiman. At ang magiging pasya niya ang magtatakda sa kapalaran ng taong ahas at ng buong kagubatan. Nanginginig ang buong kagubatan. Patuloy na umuuga ang lupa habang magkatapat ang taong ahas at ang dambuhalang itim na ahas. Kumikidlat sa kalangitan. Umiihip ang malakas na hangin. Nagyuko ang taong ahas at marahang nagsalita kay Mara. Mara, makinig kang mabuti. Tumango si Mara. Ang halimaw na nasa harapan natin ay hindi kailanman matatalo sa lakas. Ang tanging makakabasag sa kanyang sumpa ay isang pusong walang bahid ng kasakiman. Napahawak si Mara sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Bigla itong nagliwanag. Kasabay nito ay umangat sa himpapawid ang 3 perlas ng kasaganaan na matagal nang ipinagkatiwala sa kanya. Paikot-ikot ang mga ito sa kanyang paligid na tila naghihintay ng kanyang pasiya. Samantala, nakaluhod sa lupa si Doña Celia. Takot na siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mara, patawarin mo ako. Lumapit si Mara. Kung maililigtas mo kami, ipinapangako kong magbabago na ako. Tahimik siyang tiningnan ni Mara. Naalala niya ang lahat ng pang-aalipusta at pagmamaliit na ginawa sa kanya ng Donya. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang kabutihan. Hindi ko hahayaang may mapahamak. Pagkasabi niya nito, ay lalo pang nagliwanag ang 3 perlas. Napatingin ang taong ahas. Ngayon na! Ipinikit ni Mara ang kanyang mga mata at buong pusong nanalangin. Hindi ko hinihiling ang kayamanan. Hinihiling ko ang kapayapaan para sa lahat. Sa isang iglap, sumabog ang napakaliwanag na sinag mula sa mga perlas. Tinamaan nito ang dambuhalang itim na ahas. Umalingaw-ngaw ang napakalakas nitong sigaw. Unti-unting nabasag ang maiitim na kaliskis nito. Isa-isang nawala ang maitim na usok na bumabalot sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang pagyanig ng lupa.
Naglaho ang anyo ng dambuhalang ahas. Sa kanyang kinatatayuan ay isang matandang lalaki na nakasuot ng sinaunang kasuotan ang lumuhod. Puno ng pagsisisi ang kanyang muka. Lumapit siya kay Mara. Maraming salamat. Napatingin si Mara. Sino po kayo? Ako ang unang tagapagbantay ng kayamanang ito. Nilamon ako ng aking kasakiman kaya ako isinumpa. Yumuko ang matanda sa taong ahas. Pinatawad na sana kita noon pa. Napaluha ang taong ahas. Wala akong galit sa iyo. Sa sandaling iyon ay bumaba mula sa kalangitan ang isang matingkad na liwanag. Unti-unting naglaho ang matandang tagapagbantay habang nakangiti. Sa wakas, malaya na rin ako. Pagkawala niya ay tuluyan ng tumigil ang bagyo. Lumitaw ang liwanag ng buwan. Tahimik ang buong kagubatan. Ngunit biglang napahawak ang taong ahas sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ano pong nangyayari? Ngumiti ang taong ahas. Natapos na ang sumpa. Unti-unting nagliliwanag ang kanyang buong katawan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng sumpa ay tila unti-unti rin siyang naglalaho. Mara! Napatakbo si Mara patungo sa kanya. Huwag po! Ngumiti ang taong ahas. Salamat dahil ibinalik mo ang kabutihan sa lugar na ito. Unti-unti siyang naging mga kumikislap na liwanag na inanod ng hangin. Napaluha si Mara habang pinagmamasdan ang pagkawala ng nilalang na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam na hindi pa iyon ang tunay na wakas ng kanilang kwento. May isang huling himalang naghihintay sa pagsikat ng araw. Magdamag na nanatili si Mara sa ilalim ng matandang punong balete. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga munting liwanag na unti-unting naglalaho sa hangin. Hindi niya mapigilang maluha sa pagkawala ng taong ahas na naging kaibigan at tagapagligtas niya. Pagsikat ng araw, isang mainit na sinag ang tumama sa punong balete. Biglang kumislap ang buong paligid. Unti-unting naglabasan ang makukulay na ibon mula sa kagubatan. Nagsimulang mamukadkad ang mga ligaw na bulaklak. Ang tuyong damo ay muling naging luntian. Maging ang maliit na batis na malapit sa balete ay naging napakalinaw. Tahimik na napangiti si Mara. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Mara. Agad siyang napalingon. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang taong ahas, ngunit hindi na siya nasa anyong ahas. Isa na siyang ganap na tao. Nakaputi siya ng simpleng kasuotan at wala na ang ginintuang kaliskis sa kanyang balat. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ikaw, buhay ka! Ngumiti ang lalaki. Oo, nang tuluyang mawala ang sumpa na ibalik din ang aking tunay na anyo. Napuno ng saya ang puso ni Mara. Akala ko tuluyan ka nang nawala. Akala ko rin. Ngunit binigyan ako ng pagkakataong mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Lumapit siya kay Mara. Ang pangalan ko ay Arion. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Mara ang tunay na pangalan ng taong ahas. Habang nag-uusap sila, dumating sina Doña Celia at ang ilang taga-baryo. Lumuhod si Doña Celia sa harap ni Mara. Mara, patawarin mo ako.
Tahimik siyang nakinig. Nabulag ako ng inggit at kasakiman. Ikaw ang tinrato kong masama, ngunit ikaw pa rin ang nagligtas sa akin. Marahang iniangat ni Mara ang Donya. Ang tunay na pagsisisi ay pinatutunayan sa gawa. Tumango si Doña Celia. Mula ngayon, gagamitin ko ang aking yaman upang tumulong sa mga mahihirap. Nasaksihan ito ng buong baryo. Mula noon, nagbago ang Donya. Nagpatayo siya ng maliit na paaralan. Nagpagawa ng balon upang magkaroon ng malinis na tubig ang lahat. Nagbigay ng hanapbuhay sa maraming pamilya. Samantala, si Mara ay hindi rin nagbago. Kahit meron na siyang sapat na kabuhayan, ipinagpatuloy pa rin niya ang paglalaba para sa mga matatandang wala nang kakayahang magtrabaho. Hindi siya nahiyang gawin ang trabahong minsang naging dahilan upang siya ay maliitin. Isang hapon, dinala ni Arion si Mara sa dating kuweba. Ngunit wala na ang naglalakihang baul ng kayamanan. Sa halip, isang maliit na hardin ang naroon. Sa gitna nito ay may isang punong namumunga ng ginintuang prutas. "Nasaan ang lahat ng kayamanan?" tanong ni Mara. Ngumiti si Arion. "Nawala na ang mga ito." "Nawala?" Ang tunay na kayamanan ay hindi pala ginto o hiyas. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kabutihang naibahagi natin sa iba. Napangiti si Mara. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang lahat ng biyayang natanggap niya ay hindi kailanman tungkol sa yaman, kundi sa pagkakataong makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Ngunit habang papalabas sila ng hardin, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. May hawak itong isang lumang kahon na yari sa kahoy. Iniabot niya ito kay Mara. Ito ang huling habilin ng mga sinaunang tagapagbantay. Maingat na binuksan ni Mara ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang sulat. Nang simulang basahin ni Arion ang nakasulat, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. May lihim na matagal nang nakatago, isang lihim na tuluyang magbabago sa kanilang kinabukasan. Tahimik na binuksan ni Arion ang lumang sulat. Nanahimik ang buong hardin habang binabasa niya ang bawat kataga. Makalipas ang ilang sandali, napangiti siya at tumingin kay Mara. "Ano ang nakasulat?" tanong ni Mara. Marahang iniabot ni Arion ang sulat. Nakasulat dito, "Ang kayamanang tunay ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng pusong natulungan. Ang sino mang magtatanggol sa kabutihan ay magiging tagapag-ingat ng biyayang hindi kailanman mauubos." Napaluha si Mara. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit siya ang napili ng taong ahas. Hindi dahil siya ang pinakamayaman, hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil pinili niyang gumawa ng mabuti kahit wala siyang inaasahang kapalit. Biglang nagliwanag ang buong hardin. Unti-unting umusbong ang napakaraming punong namumunga ng iba't ibang prutas. Lumabas ang malinaw na bukal sa gitna ng hardin. Ang dating tuyong lupain ay naging luntian at masigla. Ngumiti si Arion. Natanggap na ng kagubatan ng bagong tagapag-ingat. Napailing si Mara. "Hindi ko kayang magbantay ng kayamanan." "Hindi ginto ang babantayan mo, kundi ang kabutihan."
Lumipas ang mga buwan. Sa tulong ni Mara at Arion, unti-unting umunlad ang kanilang baryo. Nagpatayo sila ng maayos na balon upang magkaroon ng malinis na tubig ang lahat. Nagpagawa sila ng maliit na paaralan upang makapag-aral ang mga bata. Nagtayo rin sila ng pagawaan ng mga labada at pananahi upang magkaroon ng hanap buhay ang maraming biyuda at mahihirap na pamilya. Wala ni isa mang nagutom sa baryo. Kapag may nagkakasakit, sama-sama silang tumutulong. Kapag may nawala ng tirahan, nagtutulungan ang buong komunidad upang muling makapagpatayo ng bahay. Si Doña Celia naman ay tinupad ang kanyang pangako. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi na siya ang mapagmataas na babae na kinatatakutan noon. Sa halip, naging isa siya sa mga unang nagbibigay ng tulong sa bawat nangangailangan. Marami ang nagtaka kung paano biglang umunlad ang baryo. May ilan na naghahanap pa rin ng sinasabing kayamanan ng taong ahas. Ngunit kahit anong hukay nila sa kagubatan, wala silang natagpuan. Sapagkat ang lahat ng ginto at hiyas ay tuluyan ng naglaho. Tanging ang mga taong may malinis na puso lamang ang nakauunawa na ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman inililibing sa lupa. Ito ay nakikita sa bawat pagtulong sa kapwa, sa bawat pagpapatawad, sa bawat tapat na paggawa, at sa bawat pusong marunong magbahagi. Lumipas ang maraming taon. Tumanda sina Mara at Arion na napapalibutan ng mga taong kanilang natulungan. Ang kanilang tahanan ay naging bukas sa sinumang nangangailangan ng pagkain, payo o pag-asa. At sa tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing may isang malaking gintong ahas na tahimik na gumagapang sa paligid ng matandang punong balete. Hindi ito nananakit, bagkus tila binabantayan lamang nito ang kagubatan at ang mga taong may mabubuting puso. May mga naniniwala na iyon ang espiritu ng sinaunang mga tagapagbantay na patuloy na nagmamasid. At sa bawat batang nagtatanong tungkol sa alamat ng taong ahas, iisa ang isinasagot ng matatanda. Ang biyayang ibinibigay sa taong mabuti ay hindi kailanman nauubos. Ngunit ang kayamanang inipon dahil sa kasakiman ay nawawala ring parang usok. Mula noon, namuhay ng payapa sina Mara at Arion. Hindi sila naging tanyag dahil sa kanilang kayamanan. Naging dakila sila dahil sa kanilang kabutihan. Wakas.